Ang problema kasi sa'yo, pilit mong binubuhay ang nakaraan. Bakit hindi mo nalaman tanggapin na wala na ang pamilya mo? Hindi na sila babalik, Pilo. Matuto ka sanang bumangong muli. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat na maaari nating kaharapin ay ang pagkawala ng ating pamilya. Makakaya mo bang mawala sa iyo ang iyong mga mahal sa buhay? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Pilo sa ating dunang sa kanyang panahon. Ay, ang lakas naman ang ulan dito sa lugar natin. Mukhang may bagyong parating. Sabi sa radyo, may bagyo raw eh. Signal number 4 daw sa lugar natin. Ha? Buti na lang talaga, naayos ko kahapon yung bubong natin. Huwag ka na kaya munang umalis, Pilo. Baka mapahama ka pa eh. Ang lakas kasi ng hangin. Anita, kailangan kong magpunta ng bayan para maghanap buhay. Kung hindi ako aalis ngayon, wala tayong kakainin. Hindi ko makakayang makita na walang makain yung mga anak ko. Oo, naiintindihan kita, mahal ko. O sige na, mag-iingat ka sa labas, ha? Oo, mahal. Mag-iingat ako. Pangako. Ay! Ay! Oh, Ingat po kayo! Marami pa naman pong lumilipad na yero. Opo, Tay! Malakas pong ulan! Uwi po kayo kagad, ha? Tingnan mo itong mga bata, nag-aalala na. Huwag ka na kayong umalis, Pilo. May makakain naman tayo hanggang mamayang gabi. Anita, kailangan talaga. Oo, maaaring may makain tayo ngayong gabi. Pero paano na bukas? Kahit patilain mo na lang ang ulan. Imposibleng tumila ang ulan. Alam mo namang may bagyo. Kasi alis na ako, ha? Eh, sige na nga, bahala ka na nga. Pagdadasal na lang kita na makauwi ka na ligtas. Oh. Paalam po, Itay! Ang lakas pa rin ang ulan. Teka, baka nabasa na itong mga pasalubong ka. Ito, meringge, gropek, mansanas, bigas. Ayos pa naman ang lahat. Teka, bakit parang nagkakagulo sa kalye na papunta sa amin? Pilo! Salve, bakit? Ano nangyari? Pilo! Nagkaroon ng landslide sa lugar natin. Ang pamilya mo! Bakit ano nangyari sa pamilya ko? Ano nangyari, Salve? Basta, Pilo, kailangan mo pumunta roon. Bilisan natin! Diyos ko po, hindi maaari ito. Ano nangyari sa pamilya ko? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Tabunan nung nagbubong lupa ang bahay ninyo eh. Diyos ko, iligtas po ninyo ang pamilya ko. Diyos ko. Sa lugar niyo, may nakawakay na kami. Dalawang bata. Patay. Diyos ko, Totoy. Big ka, Diyos ko po. Diyos Ay, ko. may nahukan din kami ulit, babae. Halika kayo dito, tulungan nyo kami. May ihaw ng bangkay. Ay, sandali lang. Okay, sige. Diyos ko. Pagkain natin ng mga bata yung nakawakay. Sandali lang po. Anita! Big Totoy! Hindi ba pantay ang pamilya ko? Anita! Totoy! Big! Hindi pa sila patay! Sabihin niyo sa akin! Hindi pa sila patay! Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ginawa sa akin ito? Anita, Totoy, Pik,
Bakit niyo ko iniwan? Pilo. Diyos ko. Bakit nangyari sa akin ito? Tama na yan, Pilo. Tama na. Kumain ka muna, ha? Hindi ka pa kasi kumakain. Simula kaninang umaga. Ayoko kumain. Ano ka ba? Huwag ka naman magpakagutom. Baka mamaya magkasakit ka. Gusto ko nga yun para mamatay na rin ako. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Pilo. Hindi ka mamamatay. Sabi nakikiusap ako. Pwede ba? Iwan mo muna ako. Pilo, Nakikiusap ako sa'yo. pagpasensyahan mo na ako, Pilo. Pero nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Oo, alam ko kayang nararamdaman mo. Maski ako, namatayan din ng mga magulang at kapatid sa landslide na yon. Hindi ka nag-iisa, Pilo. Bakit pa binibigyan tayo ng Diyos ng ganitong pagsubok? Matapos niyang ibigay sa iyo mga mahal mo sa buhay, pabawiin din niya. Bakit siya ganun? Huwag. Huwag nating sisihin ang Diyos. Sino bang dapat sisihin? Oo. Masakit talagang mawala na minamahal sa buhay. Lalo na kung asawa o anak mo. Pero kagustuhan yun ng Diyos. Wala tayong magagawa doon. Kung tatanungin mo naman kung bakit niya yung ginawa, siya lang ang nakakaalam. Pero tiyak na may dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo binibigyan ng pagsubok na ganito. Mahal na mahal kong pamilya ko, Salve. Sila ang buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. At ngayon wala na sila. Ano pang silbi ko sa bundok ito? Marami nagmamahal sa iyo, Pilo. Hindi lang ang pamilya mo, kami mga kaibigan mo, ako. Tsaka masasaktan kami kapag nawala ka. Pilo, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Narito ako sa tabi mo. Karamay mo ko. Magkaibigan tayo, di ba? Salve. Huwag ka na umiyak. Ilitin mo. Paging matatapos din ang pagsubok na ito sa iyo. Rika, halika dito. May utos ako sa iyo. Bakit po, Ma? Oh, ito. Dalhin mo itong mga binalot ko para kay Pilo pagkain yan. Silipin mo na rin kung ano nangyari sa kanya doon sa kwarto sa labas na tinutuluyan niya. Hindi ko lang mapuntahan si Pilo kasi may niluluto pa ako. Baka masunog to pag napabayaan. Sige po, Ma. Alis na po ako. Sana malampasan ni Pilo itong pagsubok sa buhay niya. Mahirap mawala ng pamilya. Diyos ko, sana tulungan niyo po ang kaibigan ko. Huwag niyo po sana siyang pababayaan. Ma? Ma? Oh, anak, bakit? Ano nangyari kay Pilo? Wala si Tito Pilo sa kwarto niya sa labas. Ha? Iniwan niya bukas ang pinto tapos wala na ibang mga gamit niya. Mukhang umalis na po siya eh. Ano? Saan naman kaya pupunta yun? Kung saan man siya pupunta, Diyos ko, sana hindi siya mapahamak. Hoy, bawal matulog dito. Doon ka matulog sa puno doon. Ha? Pagtatatlong linggo na kitang napapansin na palaboy-laboy dito sa bayan. Saan ka ba nakatira? May pamilya ka ba? Ha? Balik na siguro, no? Hindi bale. Tatawagan ko yung kalapit na mental institution dito sa bayan. Ha? Ano po ginagawa natin dito, Ma?
Sobra kasi ako nag-aalala kay Pilo. Kaya magbabaka sakali akong matulungan tayo ng mga pulis sa paghahanap sa kaibigan ko. Ay, ayun po, Mau. May pulis doon sa may help desk. Magandang hapon po. Ano pong maipaglilingkod namin? Hihingi lang po sana ako ng tulong sa inyo. Hinahanap ko po kasi yung kaibigan ko. Panpilo Cruz po ang pangalan niya. Panpilo. Opo. Nakatira kasi siya sa amin kasi namatay yung buong pamilya niya sa landslide ng Bagyong Pablo. Nag-aalala po ako kasi po sobrang depression tao nung nawala. Kinakabahan po ako na baka may nangyaring masama na ho sa kanya. Sandali ho, may litrato po ba kayo ng kaibigan nyo? Ay, meron po, meron. Eto po. At patingin. Eto. Bah, parang nakita ko na ito ah. Tama siya nga. Saan po niyo siya nakita? Ilang linggo na siyang palaboy-laboy dito sa bayan. Lalo na dyan sa Kalye Trinidad. Malapit doon sa barangay hall. Parang nababaliw na yung tao, kaya tinawagan ko yung mental hospital. Eh, Ma? Nasa mental hospital si Tito Pilo? oo, Rika. Alam ko yun. Sige po, sir. Maraming salamat po. Pupuntahan ko na po yung kaibigan ko doon. Magandang hapon po. Ito na po si Mang Pilo. Pilo? Pilo? Salve. Ikaw ba yan? Oo. Ako to. Ano nangyari sa'yo? Bakit nandito ka? Pilo, huwag ka nang umiyak. Pasensya na. Hindi ko lang mapigilan ng sarili ko umiyak. Akala ko kasi pagpunta ko ng bayan, makakalimutan ko ang pamilya ko. Pero nagkamali ako. Lalo pa akong nangulilas sa kanila. Iyan kasi ang problema sa'yo. Pilit mong binubuhay ang nakaraan. Bakit hindi mo nalaman tanggapin na wala na ang pamilya mo? Hindi na sila babalik, Pilo. Matuto ka sanang bumangon muli. Oo, masakit na wala na minamahal. Pero isipin mo, habang buhay ka na lamang mong mananatili sa pighati. May tatanong ako sa iyo, Salve. May pinanganak bang taong malas? Siyempre wala. Hindi totoo na may pinanganak na malas. Hindi gagawin ng Diyos yan. Alam mo bang meron akong 2 buhay na nunal sa magkabilang balikat. Sabi nung nurse na nag-aalaga sa akin dito, malas daw yun. Habang buhay daw akong magpapasa ng krus. Naisip ko na baka tama siya. Kasi puro kampalasan ang tumarating sa buhay ko. Huwag ka magsalita na ganyan. Walang taong malas. Yan ang tatandaan mo. Huwag mong isipin na puro kamalasan na dumarating sa buhay mo. Hindi mo lang napapansin may swerte rin dumarating sa iyo. Tulad na lang ng pagdating ko sa buhay mo. Kung sa bagay, tama ka. Oh, Salve. Ayos na ba itong mga pinamili mo para sa Noche Buena bukas? Oo, pwede na yan. Kasyang-kasya na sa ating tatlo ni Rika yan. Ano ba yung mga iluluto mo bukas? Ano ba? Spaghetti. Spaghetti. Tapos fried chicken. At saka
minatamis na saging. Uy. Kaya pala bumili ka ng saging na saba. Sarapan mo ang pagluluto, ha? Oo naman, basta ikaw. At saka sa'yo lahat galing ang mga ito. Kaya pasasarapin ko ang luto ko para sa'yo. Oh, talaga? Oo. Gusto ko na tuloy mag-Noche Buena. Ito pala yung unang Pasko na magkasama tayo, no? Ito rin ang unang Pasko na hindi ko makakasamang pamilya ko. Oo. Ayan ka na naman. Malungkot ka na naman. Umiti ka naman dyan. Pasko dapat. Diba? Kailangan masaya ka. Oo nga pala. Dapat pala masaya ako ngayong Pasko. Ay, Salve! Merry Christmas! Paniro po. Merry Christmas din sa'yo. O ano, nakabili ka na ba ng pang Noche Buena? Oo naman. Eto nga yung mga pinamili ko eh. Ano naman ang handa mo ngayong Pasko? Siyempre, magluluto ako ng pansit bihon, saka ginatang bilo-bilo. Wow! Salve, asawa mo. Eh, si Pilo, kaibigan ko. Ay, Pilo, ito nga pala si Rufo. Kaibigan ko rin. Kumusta, Rufo? Mabuti naman, Pilo. Salve, akala ko asawa mo eh. Natuwa pa naman sana ako. Matalik kong kaibigan si Pilo. Simula nung naninirahan pa kami sa Compostela. Oh, talaga? Oo. Paano? Salve, Pilo. Mauna na ako. Merry Christmas ulit sa inyo, ha? Oh, sige. Merry Christmas din sa'yo, Rufo. Bye. Bali, Pilo, kaibigan ko yan si Rufo. Siya nagpasok sa akin sa factory. Sa totoo lang, natutuwa ako. Bakit ka naman natutuwa? Wala lang. Salve, maraming salamat sa iyo, ha? Saan? Napakabuti mong kaibigan. Sa totoo lang, para ko na rin kayong pamilya ni Rica. Ganun ba? At pangako, darating din ang panahon at pagkakataon na ako naman ang makakabawi sa iyo. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting kaibigan at katuwang mo sa buhay. At sana, marami pa tayong Pasko na pagsasamahan. Pinakamasakit na pagsubok na maituturing ang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay katapusan na rin para sa iyo. Mangyari man ito sa iyo, sikapin mo pa rin maging matatag at higit sa lahat, manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Tandaan nating walang pagsubok ang hindi natin kayang lampasan kung malaki ang paniniwala natin sa buong may kapal. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmel Amor, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kayo ang dahilan kung bakit nawalan na rin ako ng tiwalang magmahal. Ayokong danasin ang mga sakit ng loob na pinaranas niyo kay inay. Handog ng DZRH ang dunay sa kanyang panahon. Paano nga ba mapagtatagumpayan ng isang anak ang mahihirap na sandali?
Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Sylvia sa ating dulang sa kanyang panahon. O, inay, pang isang buwan yung iinumin itong mga gamot na binili ko para sa sakit nyo, ha? Bago maubos ito, makakabili na uli ako sa susunod na sahod. Di ba yung mga iyan? Pain reliever na naman. Steroids. Kapag wala na mga epekto, mas masakit pa kaysa dati ang buong katawan ko. Sa palagay nyo ba, ire-reseta pa ng doktor ng mga ito kung hindi makabubuti sa kalagayan nyo? Isa pa yung doktor na yun, kung bakit ayoko na magpagamot sa kanya eh. Sabihin ba naman panghabang buhay na raw tong sakit ko at wala nang lunas? O di ba, sa halip na tumunaw pa ako ng pag-asa? Minsan kasi, kailangan talagang tapatin tayo ng doktor para maging aware tayo sa mga sakit natin. Para alam natin ang mga dapat gawin. Kahit ano pang sabihin mo, pangit talaga magsalita yung doktor na yun. Hindi na ako babalik sa kanya para magpagamot. Teka, parang si Kuya Luis yung papalabas na yun sa ospital. Oo nga, siya nga. Hindi kaya nakakonfine dito si Ate Rica? Pero bakit hindi naman niya nabanggit sa akin kahapon nga gawin siya sa talyer? Mabuti pa, businahan ko siya para makita niya ako dito sa kabilang kalsada. Para kung nandito nga sa ospital na ito si Ate Rica, masilip ko na rin. Hindi mo ba ako nauunawaan, Luis? Ayoko na magpa-chemotherapy. Hindi na kaya ng katawan ko. Hirap na ako. Pero malaki na itutulong ng chemotherapy sa kalagayan mo. Namamanage nito ang kondisyon mo. Saka, napagiginhawa ang pakiramdam mo. Luis, kailan mo pa tatanggaping wala ng lunas ang lupus? Na kahit ilang chemotherapy pa ang pagdaanan ko, nakatanim na sa sistema ko ang sakit. Mamamatay pa rin ako. Ang problema nga, sa desisyon mong yan, ako naman ang pagbabalingan ng galit ng mga anak mo. Iisipin nila, kagustuhan ko, kaya ayaw mo na magpagamot. Susumbatan na naman nila ako ng kung ano-ano. Luis! Luis! Sinorito! Luis! Oh, sino ka ba? Saka bakit mo hinahanap si Itay? Kailangan sumama siya sa akin sa ospital. Ano ba ang kalagayan ng kanyang anak? Kailangan niya magdesisyon para sa kalagayan ng bata. Teka. Anak ni Itay na nasa ospital? Anong ibig mong sabihin may anak si Itay na nasa ospital? Anong sabi mo, Kuya? Nangangailangan ka kamo ng 30,000 ngayong araw na ito? Oo, Oscar. Kaya kung may 30,000 ka riyan, baka naman pwedeng ipahiram mo muna sa akin. Kailangan ko lang talaga ngayong araw na to. Mahalagang bawat oras. Sige. Sandali. Kukunin ko lang yung pera sa loob. Salamat. Maraming salamat, Oscar. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko agad dyan pag binuksan ko na ang radiator repair shop. Oh, Diyos ko. Kung isa pong pagsubok ang pinagdadaanan namin ngayon ng aking anak, gawin po ninyo kaming matatag.
kung ito'y dahil sa aking mga kasalanan at pagkukulang. Patawarin niyo ako, Diyos ko. Buong pagsisisi ko pong hinihingi ang inyong kapatawaran. Anong ibig sabihin nito, Tay? Hinayaan niyo na lang na huminto sa pagkikimo si Inay? O ano? Titingnan niyo na lang na unti-unti siyang manghina at mawalan ng lakas? Ang nanay nyo, ang nagdesisyong ayaw na niya magpagamot. Kahit anong pilit kong pumunta siya sa ospital para magpakimo, ayaw na niya. Katuwiran niya, sayang lang daw ang pera. Nangihinayang kayo sa pera. Pero may kung sinong anak kayong tinutustusan sa pagpapagamot sa ospital. At baon na kayo sa utang. Hindi ko anak ang batang yun. Hindi niyo anak? Pero kayong ginugulo ng kanyang ina. Kayong hinihinga ng pera. May sakit na sepsis ang bata. Agaw buhay sa ospital. Kahit na sino pang nasa kalagayan ko, kapag nakita niyo ang kalagayan ng bata, hindi kayo magdadalawang isip na tumulong. Dahil buhay ng tao nakasalalay. Pinangangatwiranan niyo na naman yung mga kataksilan yung ginawa. Masyado na bang maliit ang tingin niyo sa akin? Kaya ganyan na lang kung pagsalitaan mo ko? Oo, nagkamali akong minsan. Pero itinuwid ko yun. Hindi ko kayo iniwan dahil mahal kong nanay niyo. Mahal ko kayong mga anak ko. Mahalaga kayo sa akin dahil kayo ang pamilya ko. Hindi ganun kadaling kalimutan ang pagkakamaling ginawa niyo, Itay. Kayo ang dahilan kung bakit nawala na rin ako ng tiwala magmahal. Ayoko danasin ang mga sakit ng loob na pinadanas niyo kay Inay. Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa anak ko? Bakit pinagkakaguluhan ninyo ang anak ko? Paraanin niyo ko! Gusto ko makita ang anak ko! Paraanin niyo ako! Dapat ba? Kapag nagkamali ang isang ama, ay dapat na rin isumpa. Kung hindi ko ba tinanggap at pinatawad ang pagkakamali ng tatay niyo noon, maitutuwid ba niya ang kanyang kasalanan? Dahil kung ang galit sa puso ko ang sinunod ko, parang ako na rin ang nagtaboy sa kanya para lalo pang magkasala. Pero sa pagkakataong ito, bakit kailangan pa niyang ilihim sa atin ang tungkol sa Nori na yon na namatay ang anak sa ospital? Siguro dahil may sakit ako. Ayaw na rin niyang dagdagan pa ang mga iniisip ko. Ang hirap po kay Itay. Nakadistansya sa amin ni Ate Silvia. Hindi ko alam kung bakit parang ang layo ng loob niya sa amin. Kapag nakita na niya kaming parating ni Ate, bigla na lang siyang umiiwas. Dahil naman niyang hanggang ngayon, hindi niyo pa rin siya ganap na napapatawad. Yan lang naman ang hinihintay ng tatay niyo sa inyo ng Ate Silvia mo. Ang inyong mga yakap ng pagpapatawad. Anak ko sa pagkakasala si Brian. At dahil lagi siya naghahanap ng presensya ng isang ama, isang araw ay pinakilala ko sa kanya si Luis. Walang kasukat ang kaligayahan niya kapag magkasama silang dalawa. Buong-buo, itinuring siyang isang tunay na anak ni Luis. Ay, di ko alam. Di ko alam ganito pala yung kwento sa pagitan ng anak mo at ni Itay. Pumayag siyang magpanggap na ama ni Brian dahil hiningi ng sitwasyon. Lalo na nang magkasakit ang anak ko. Hindi na siya umalis sa tabi ni Brian. Hanggang sa pagkamatay ng anak ko, nagsilbi pa rin siyang isang
mapagmahal na ama. Papatawarin mo ako, Nori. Kasi nag-isip agad ako ng masama. Akala ko may relasyon kayo ng itay ko. Ako ang dapat na humingi ng kapatawaran. Dahil nagulo namin mag-ina ang pagsasamahan ninyong mag-anak. Ano ngayon ang plano mo? Pagkalibing ng iyong anak. Magsisimula ako muli. Gusto ko na ng isang buhay na tahimik. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na uulitin pa ang aking mga pagkakamali. Tay, tignan niyo kung ano itong dala ko para sa inyo. Ba, sinturon yan na. Napansin ko po kasing umiikli na yung sinturon niyo dahil sa kapuputol niyo. Oh, pasukat niyo na po. Hoy, wala ba? May pasalubong kay itay. Ay, syempre ako rin meron, ano? Talaga? Teka. Wallet ba yung hawak mo na yan, Sylvia? Hindi lang po yan basta wallet, itay. Dahil meron yan laman sa loob. Uy, Sige na, buksan niyo. Dami naman yata ang pera nito, anak. Itong wallet lang sapat ng kapalit ng luma akong pitaka. Sira-sira na nga kasi. Kala niyo ba? Di masakit sa kalooban ko yung paninikis ko sa inyo? Kapag sumusweldo ko, gusto ko kayong abutan. Pero pinipigil ko lang yung sarili ko dahil gusto ko maparusahan kayo sa naging kasalanan niyo sa amin, inay. Mahal ko kayo pero ayokong padama sa inyo yun. Hirap na hirap akong ipadama sa inyo. Kahit kailan, hindi ko magagawang magdamdam sa inyo. Dahil lamang galit kayo sa akin. Hindi mababago ang pagmamahal ko sa inyo bilang inyong ama. At araw-araw, wala akong ibang inasam kundi ang yakapin ninyo ako at mapatawad. Itay, payakap nga. Ang tagal ko na rin yatang kinasabi ka ng ganitong mga yakap ko sa inyo. Tulad ng bata pa ako. I'm sorry, Tay. Masyado akong nagpadala sa napakataas kong pride. Sorry talaga. Gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyong ina. Sapat na ang mga yakap niyo para maging maligaya ko. At magkaroon ng kapanatagan. Kitagal kong inasamang mahihigpit na yakap niyo, mga anak. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga yakap at pagpapatawad. Hindi kahinaan ang pagpapatawad. Bagkus, pagpapalaya ito sa sarili mula sa lungkot at mga hinanakit, patungo sa mas kapakipakinabang at panatag na buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang
panahon. Sir, tama na po. Natatakot na po. Ngayon ko pa pong matatakot. Ang tagal na natin itong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko sahod mo. Handog ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. May mga taong talagang mapagsamantala na walang pakundangan kung mang-abuso. Ganon pa man, mayroon din namang mga may ginintuang puso na walang ibang hangad kundi ang tumulong at dumamay sa mga naaapi at inaabuso. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ofeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Openg? Ano ba yan? Kanina ka pa naglalaba. Hindi ka pa matapos. Magbabalaw na po ako, ma'am. Abay, kailangan mo nang sunduin sa school si Cristel. Sige po, ihinto ko muna ito paglalaba. Ay, hindi. Ako na lang ang susundo sa kanya. Magluto ka na lang pagkatapos mo maglaba. Bilis-bilisan mo naman kasi ang pagtatrabaho. Para ka naman pagong, ang bagal mong kumilos. Bilisan mo dyan. Grabe naman si Ma'am Glenda. Hindi na nga ako maganda o gaga sa mga ginagawa ko. Pagkatapos sasabihin pa niya mabagal ako magtrabaho. Kung meron lang sana akong ibang malilipatan, alis na ako dito. Wow! Ang swerte ko naman. Ikaw ang pasayarong natapat sa akin. Sige, sakay ka na. Ayoko nang sumakay sa tricycle mo. Di mo kasi ako sinisingil eh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Makakalibre ka ng pamasahe. Iba kasi yung gusto mong pambayad ko eh. Openg, mahal kita. At alam ko, mahal mo rin ako. Kaya sagutin mo na ako. Aaminin ko naman, Egay. Magaan ang loob ko sa'yo. At masasabi kong mahal na rin kita kahit papano. Pero ayoko pa talaga makipag-boyfriend eh. Hindi pa ako handa. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali. Mahal kita at nakalaan akong maghintay. Bakit yun ka lang? Ang kagaling? Ano ka ba naman, Glenda? Kung makapagtanong ka, parang ngayon lang ako umuwi ng ganitong oras. Ayun na nga eh. Napapadalas ang gimmick mo, ha? Siguro meron kang kinalolo ko ang babae doon sa beer house. Na beer house na, sir. Kaya madalas ang punta mo doon. Ano ba problema mo? Sa'yo pa rin naman ako umuwi. At hindi rin kita ginugutom. Basta! Buwas-buwasan mo yung pag-gimmick mo, ha? Luis, may asawa ka na. Huwag kang magbuhay binata. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Kulang ka lang siguro sa lambing. Ano ba? Baho mo, ha? Huwag mo akong halikan. Pakipot pa ito. Ito naman gusto mo. Tama na sabi. Ano ba? Kadiri ka? Ganun. Lakas mo mang insulto, ha? Sige. Umpisa ngayon, ha? Tandaan mo. No. Hindi na kita sisipingan. O, sige. Ano? Umpisahan mo na ngayon. Talaga? Dahil hindi ka natatabi sa akin. Talaga lang, ha? Doon ka na matutulog sa sofa. Sir, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Hindi ako papapasukin ni Glenda sa aming kwarto, kaya dito ako matutulog. Sige po. Dito na kayo. Doon na lang po ako sa labas. Hindi ka lalabas. Magkatabi tayong matutulog.
O ano, Glenda? Kumusta na si Openg? Hindi ba naman niyo siya pinahihirapan? Kumakain ba siya ng tama sa oras? Teka nga, Ma. May napapansin na ako sa inyo eh. Bakit ba masyado kayong concerned doon sa kasambahay namin? Kamag-anak niyo siya? Hindi naman sa ganon. Dapat mo kasing pakitunguhan ng maayos ang iyong kasambahay. Kadugo mo man siya o hindi. Upang sa ganon, ay maging matapat siya sa inyo. Hindi naman lingid sa iyo nangyari sa inyong kapitbahay, di ba? Ninakawan sila ng kanilang kasambahay dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari sa amin yun. Hindi naman ako kasintangan ng kapitbahay namin. Mabuti naman kung ganon. O nga pala, si Luis. Kumusta kayong dalawa? Maayos ba pagsasama niyo? Ay naku, Ma. Hindi ko na gusto yung ginagawa niya. Ha? Dahil bukod sa pagiging lasenggo, babaero pa. Kaya pwede ba? Agsabihan niyang manugang yung irresponsable. Tama na po. Natatakot na po ako. Ngayon ka pa ba matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Baka mag-alala. Dodoblihin ko sahod mo. Sir. Bang mo talaga. Nakakabalik ka, Sir, okay? tama na po. Maawa po kayo sa akin. Baka mapatay ako ni Ma'am Glenda kapag Hindi. nalaman niya to. Magaling akong tumiming, kaya hindi niya ito malala. Pero ayoko na po talaga to, sir eh. Please, tama na po. Tagilan na po natin to. Kunwari ka pa naman eh. Alam ko namang gustong-gusto mo rin ito. Hindi po. Sinasabi ko na mga mahuhuli. Glenda! Walang hiya ka talaga. Sandali! Aray ko! Sandali! Tama na! Ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan kita! Hutas na kasi! Ikaw din ba ba? Malandi ka, kakalbuhin kita! Aray ko! Kakalbuhin kita! Aray ko! Tama na! Matagal ka na palang inaabuso ng manugang ko. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Natatakot po kasi ako eh. Dahil pinagbantaan niya ako. At natatakot din po ako kay Ma'am Glenda. Pero sana nga nagsabi ka agad. Hindi mo na sana hinintay na mahuli pa kayo. Kung naging maagap ka, sana, hindi na lumaki ang problema. Ayun na nga po eh. Natatakot na po ako dahil may malaki na nga po akong problema. Anong problema? Mahigit 2 buwan na pong delayed ang monthly period ko. Madalas na rin pong sumama ang pakiramdam ko. Kaya, malamang po, nabuntis na po. Kumpirmado. Buntis ka nga. Ano po ang gagawin ko? Umuwi ka muna sa probinsya. Doon ka mga anak. Bibigyan kita ng sapat na pondong kakailanganin mo. At huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Sasamahan kita sa probinsya. At pakakasalan na rin kita. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang katangahan ang gagawin mo. Kaya huwag ka magpakabayani. Sabi ko naman sa iyo, mahal kita. At wala akong pakialam kahit pa magmukha akong tanga. Hahayaan mo bang isilang na isang bastardong anak mo? Sigurado ka ba? Oo. At ipinapangako ko sa iyo. Mamahalin kita ng tapat. At gagawin ko ang lahat para maitaguyod kayong mag-ina. Bakit mo ginagawa kay Openg? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ma, tao lang po akong nahuhulog sa tukso. At isa pa, nagustuhan din naman ni Openg ang ginagawa namin. Huwag ka na mga tuwiran pa.
Kahit ano pa ang sabihin mo, mali pa rin yung ginawa mo. Tinakot mo siya, inabuso. Sinamantala mo ang kanyang kahinaan. Luis, magbago ka na. Huwag mo nang hintayin dumating sa iyo ang karma. Kumusta na nga pala si Glenda? Ayun o. Hindi pa rin ho kami nag-iimikan. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko siya. Pero ipangako mo sa akin na magbabago ka na, ha? At kung hindi, malamang masira ang pamilya mo. Eto ang tseke. Kunin niyo. Sapat na siguro yan para makapagtayo kayo ng munting negosyo. Ang laki na po nito, ma'am. Marami pong salamat. Opo, ma'am. Malaking bagay po ito para sa isang magandang umpisa. Marami pong salamat. Walang anuman yun. Ang importante ay maging maganda ang inyong kinabukasan at maging maayos at matiwasay ang inyong pagsasama. Kumusta na po pala si na Ma'am Glenda? Okay na sila. Nagkaayos na. Kaya sana hindi na makarating sa kaalaman nila ang tungkol sa sanggol na iyong isinilang. Wala po talaga kaming balak na ipaalam sa kanilang bagay na ito. Para naman sa ganun, matahimik tayong lahat. Opo, ma'am. At minsan pa po, gusto ko muli magpasalamat sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat din sa inyo. At hangad ko ang inyong masayang pagsasama. Hindi na mahalaga kung ilang beses tayong nadapa at nagkamali. Ang mahalaga ay matuto tayong bumangon at itama ang ating pagkakamali sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala naman akong inasam, kundi ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahahanap ng lalaking akala ninyo hahangaw sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Eto na yung isang banyerang bangos mo. Bayad na yan. Nabunuhan ko na eh.
Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang ipinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na makabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Di pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na. Umalis ka na. Nakaalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas na magiging kuya na naman daw ako dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan sa inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo Nasaan ngayon si Inay? Ano sa kawarto niya? Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo ang pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nito nakaraang magkasunod na taon, ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga masama, Nay Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan niya kinasanayan yung yan? Bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay, mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang ang pakialaman mo. Ano, ha? Bitiwan mo ko. Bitiwan mo. Ano yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi tatadyak ang kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ni Inay. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si Inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadena mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon.
Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi. Maniwala ka sa akin, Magda. Ha? Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata ang maanabigang ko. Ay, teka. Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Lalabas na Osata. Ayan na, lalabas na sa luhi. Ay, Diyos ko ha! Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaki nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Magmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang itatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala! Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam niya, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet, nasa si inay? Bakit basta nalang iniwan ng bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Eh, ang problema nga, dahil alam niya nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yun, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy? Ano pala eh? Nay, Cindy? ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso. Para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong, tama ka anak,
na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon ito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko, yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng tao'y likas na at kaakibat ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo. Subalit hindi nararapat magpatalo. Kailangan nating bumangon, harapin ang mga ito upang mapagtagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiap. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Okay lang yan. Makailang beses ka nang bumagsak, pero nagagawa mo pa rin tumayo. Kaya sige, tumayo ka uli. Hindi ko na po talaga kaya dati. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Kaya tumayo ka, Warren. Tumayo ka. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Wala raw imposible sa isang taong pursigido at determinado. Ngunit paano mo nga ba kukumbinsihin ang isang taong nawalan na ng pag-asa? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Warren sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano, Warren? Mag-umpisa na ba tayo ng session natin? Ha? Huwag na, Kuya Nathan. Makakauwi ka na. Naku, hindi po pwede. Magagalit sa akin ang dami mo. Tama na, ayoko na eh. Nag-aaksaya lang tayo ng oras at panahon. Huwag na tayong umasa na makakalakad pa ako. Huwag ka lamang ganyan, Warren. Hindi ka dapat... Bigi ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, umalis ka na! Ano nangyayari dito? Marieta, ayaw na po ni Warren na ituloy ang session namin. Anak, bakit? Ano ba problema? I'm hopeless, Mami. Hindi niyo ba nakikita? Habang buhay na ako magiging dependent dito sa aking wheelchair. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo at naiintindihan kita. Pero hindi ka dapat sumuko, anak. Hindi niyo ako naiintindihan.
Dahil hindi pa ninyo nararanasan ang mabalda at malumpo. Anak, hayaan mong tulungan ka namin. Kaya sana naman, tulungan mo rin ang sarili mo. Pwede ba umalis na kayo sa harapan ko? Just leave me alone! Ipinagtimpla kita ng juice at naghanda rin ako ng sandwich, Warren. Pwede ba, Mildred? Umalis ka na. Huwag mo na akong pag-aksaya ng panahon. Nagiging pabigat na ako sa'yo. Mahal kita, Warren. Kaya masaya ako na paglilingkuran kita kahit sa ganitong paraan. Ikaw lang ang masaya. Ako naaaburido na. Kaya iwan mo na ako. Naririto ako para suportahan ka. Kaya huwag mo naman akong pagkaitan ng pagkakataong dabayan kita sa iyong kalagayan. Ayoko na. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Warren! Seryoso ako. Umpisa ngayon. Tapos na sa atin ang lahat. Mami, mukhang mahihirapan po talaga tayo kay Warren. Paano pa natin siya matutulungan kung siya mismo hindi willing na tulungan ang kanyang sarili? Gusto ko magpakatatag. Pero sa nakikita ko sa kapatid mo, parang pinanghihinaan ako ng loob. Hindi ko naman po siya masisisi. Pang-3 na si Nathan sa kanyang mga naging physical therapist. Pero walang pinagbago. Kahit konti yung kalagayan niya, mas lalo pa nga siyang naging depressed. So na anak, gano'n na rin ang nararamdaman ko. Mukhang nahawa na ako sa kapatid mo. Kung ano man po yung nararamdaman natin, hindi natin dapat ipakita sa kanya yon. Sa halip, dapat pa nga tayong magpakatapang at magpakatatag. Kahit man lang sa ganung paraan, matulungan natin siya. Nag-file ako ng indefinite leave of absence. Gusto ko kasing ako mismo ang tumutok kay Warren. Ano bang binabalak niyo, Daddy? Hindi ko alam kung ano talaga ang pinakamainam na paraan, pero gagawin ko ang lahat para makalakad siya. Pero, paano niyo yun magagawa? Kung si Warren na mismo ang sumuko. Tayong hindi dapat sumuko. Makalalakad ang kapatid mo. Kung kinakailangan kaladkarin ko siya, yun ang gagawin ko. Daddy, bakit po ninyo ako dinala rito? Ano pong gagawin natin? Maganda kasi ang ambience dito at makapal ang Bermuda grass. Ito ang the best place para ikaw mag-practice. Ano pong practice ang gagawin ko? Ano ba? Ay di magpa-practice kang maglakad. Daddy, Hahawakan ko ang kamay mo. teka. Sige. Tumayo ka. Daddy, hindi ko pa kaya. Kaya mo yan. Sige, tumayo ka. Ano ba? Huwag kang mag-alala dahil hahawakan kita na mahigpit. Pero, Daddy, Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, tumayo ka. Tumayo ka, Warren. Tumayo ka. Oh, ayan. Kaya mo naman palang tumayo. Upo na ako, Daddy. Ang sakit ng paa ko. Tumayo ka lang ng ganyan. Daddy. Tiisin mo ang sakit. Pero, Daddy, Basta makinig ka sa akin. please, maawa ka sa akin. Yun na nga Naaawa ako sa'yo. Kaya ako ito ginagawa. Sige. Tumayo ka lang ng ganyan, ha? Masasanay ka rin. Hindi ko na kaya. Babagsakan na. Babagsakan mo. Hindi ka babagsak dahil nakaalalay ako sa'yo. Tama na, Daddy. Huwag na natin pilitin ang isang bagay na imposible. Hindi. Daddy, Hindi ako susuko.
Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sisikapin mo makalakad. Saan ba kayo talaga nang galing? At anong ginawa nyo? Bakit may sugat siya sa tuhod? Tapos, may mga galos din siya sa sikot braso. Ganon talaga. Kasama yan sa proseso na dapat niyang pagdaanan. Eh bakit nga? Ano ba talaga ang ginawa nyo? Huwag kang mag-alala. Walang ano man yan. Masasanay din siya. Alfonso, hindi ko na yata gusto yung ginagawa mo. Baka lalo lang mapasama ang kanyang kalagayan. O sige. Sumama ka na lang sa amin bukas para malaman mo kung anong ginagawa namin. Oh, ayan. Ayan, makakapaglakad ka na. Sige, yumakap ka sa akin. Pilitin nating makarating doon sa may poste. Daddy, nahihirapan na po ako. Basta pilitin mo. Huwag kang susuko. Masakit na pong pa ako. Ganun talaga. Para namang hindi ka na nasanay. 3 linggo na natin itong ginagawa. Hindi ko na po kaya. Kaya mo yan. Sige, yan. Malapit na tayo. Sige pa. Konting tiis pa. Yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Baka ilang beses ka nang bumagsak pero nagawa mo pa rin tumayo. Kaya sige, tumayo ka ulit. Tumayo ka. Hindi ko na po talaga kaya, Daddy. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Kaya tumayo ka, Warren. Daddy, Tumayo ka. Tama na yan, Alfonso. Magpahinga muna kayo. Pwede ba, Marieta? Huwag ka na makialam. Huwag mo kasi siyang puwersahin. Hinihinay lang. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang makialam. Sige, Warren. Tumayo ka. Anak, sige. Tumayo ka. Tutulungan kita. Huwag mo siyang hawakan. Hayaan mo siyang tumayong mag-isa. Sabi ko naman sa iyo, hindi natin siya pwedeng puwersahin. Kailangan niya ng alalay, Alfonso. Tapos na kami sa prosesong yan. Kaya hindi mo na kailangan pang ulitin. Basta. Hindi ko hayaan pahirapan mo ang aking anak. Sa susunod, hindi ka nasasama. Sinisira mo ang diskarte ko. Alfonso, hindi na nakabubuti yung ginagawa mo. Dahil lalo mo lamang siya pinapahirapan. Yun na nga eh. Habang nahihirapan siya, lalo siyang nagpupursige at nagiging matatag. Nakita ko ang kanyang improvement. Kaya huwag ka na makialam. Ay, pwede ba? basta. Hindi ko gusto yung ginagawa mo. Tama na. Huwag mo na ipagpilitan ang gusto mo. Dahil... Alfonso? Alfonso, bakit? Alfonso! Daddy! Mami! Alfonso! Tulungan niyo ako! Dali natin si Daddy sa ospital! Daddy! Nakakalakad ka na! Oo, Mami! Nakakalakad na ako! Daddy! Salamat po, Daddy. Walang masamang nangyari sa inyo. Akala ko po talaga, inatake na kayo sa puso. Walang anuman nito, anak. Ang importante, nakalalakad ka na. Opo, nang makita ko kayong bumagsak, bigla ako napatayo at nakalakad. Nakalalakad ka na talaga, di ba? Bumabagsak ka lang, pero ngayon, unti-unti nang nagiging normal ang kalagayan mo. Opo, at marami po salamat sa tiyaga at sakripisyo ninyo. Tunay ngang ang pagsisikap at pagpupursigi na may kasamang sakripisyo at pagtitiyaga ay nagbubunga ng tagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas,
Chiquit del Carmen Amor at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.